magkakaiba kasi ang ating pinag-usapan kasi reserves at saka yung excess. Ang Nandito pinag-uusapan po natin, itong sinabi ninyong SSDs amounting to 103.9 billion pesos. Malaking amount. Nagbibilang tayo ng, ang question kasi ngayon, napakadami ninyong pondo, di ba? Nagbibilang po kami dito kung magkano ba talaga kalaki ang sobrang pondo ng PhilHealth. Hindi kasi namin alam eh. Iba-iba kasi number eh, di ba? Once and for all, lagyan na natin ng tuldok. Magkano ba talaga ang excess funds nyo? Kasi iba-ibang ginagamit ninyong lengguwahe para malito kami. Yun kasi ang problema. Di ba po? Mr. Chair, nandito po kami para hindi po maglito po. Pero I'm kinalatag being lang honest. namin po yung FS, yung Sige, financial so position sabihin po nyo na ng lang po sa corporation. amin, itong 103.9 na nasa SSD, ito po ba ay ginagamit ninyo to support your current operations? Yes or no lang naman po? Yes po, Okay, sinusupport yes. po sa Okay, operation sige, po. yes. So I will remove it nga. Okay. So, meron pa ba kayong ibang pera na nakatago in whatever account na hindi ninyo ginagamit to support your current operations? Mr. Chair, Including current benefit expansion, etc. Basta current operations. Opo. Talagang ang investment na non-current asset po natin as of June, yun po yung 390 billion pesos, Mr. Chair, Kong Stella. What about itong unearned income, itong advance premium from direct contribution members, amounting to 279 million? Mr. Chair, ito po yung unearned income na kolekta na po natin pero hindi pa siya yung applicable period na Correct. kanyang But that's pagka-record. cash. Opo. But that's Pumapasok cash. na po siya sa atin. Yun na nga, but that's cash. Opo. Or Na-receive na po meron ng din corporation. premium contribution for NHTS enrollment, but for 2013 and 2014, meaning from a long time ago. So that's 516 million. That's 500 million pesos. So ano ang treatment ng cash na to? Because the total in this category sa COA report is 818 million pesos. Ano ang treatment sa collections na ito? Mr. Chair, may I clarify, Mr. Chair? Please continue. As of na report yung hawak mo, Kong Stella? 2023 COA report. 2023 December. December report, please. Para maklaro tayo. December. So obviously, hindi ninyo ito kailangan para sa current operations. Tama po? Because it's not for benefit payout. Mr. Chair, ang kailangan natin sa operation, ito yung special savings deposit, Mr. Chair. No, itong tinatanong ko, deferred, unearned income, deferred credit. Ayan ang tinatanong ko po. Hindi na, I've moved on from SSDs. So ito yung advance premiums. Ibig sabihin, nakakolekta kayo ng premiums in advance. Hindi ba excess din ito? Or kasama na rin ba ito sa ini-invest ninyo? Mr. Chair, Kong Stella, that amount na-receive na natin ang pera. It can be from part of the SSD and it can be from part of the invested fund natin sa long term or yung investment na non-current asset. Binadownload ko lang, Mr. Chair, yung report mismo para makuha namin yung detalye po. Vera, buksan mo muna. Okay, so, Mr. Limsiaco, meron pa ba kayong ibang tinatagong pera? So far, if we add up reserves, excess reserves, investable funds, the unused SARO, and the 30 billion na hindi na transfer as a result of the TRO, this is 709 billion pesos. So, yan po Mr. Chair. ang... Mr. Chair,
Yes, Yan please ang, continue. Para lang maklaro natin, Mr. Chair, the 21.17 billion na PCSO and PAGCOR share, Mr. Chair, na 2 taon, that's 42. Hindi po namin siya tinitreat as premium income because Yes. specific po siya yes, na benefit it's for expansion. benefit expansion. Yes. Oo, so We're just hindi siya looking kasama. at cash. Hindi siya kasama po siya sa But it is for consulta. hindi po siya kasama sa treatment natin na income, and so hindi siya papasok as part of Mr. the Lim excess. Shaco, Opo. it is very clear to us what the purpose of that 42 billion appropriation is. It includes the payment of the consulta package. Tama po. Tama po. Okay. So that is 709 billion pesos, Mr. Chair. Para lang clear kung gaano po kalaki ang excess funds ng PhilHealth. 700 709 Mr. million Chair. or billion? billion po. Million. 280 plus 150 plus 209 plus 70. 709 billion pesos. Mr. Chair. Mr. Chair. Chairman, can I interject Yes. with the indulgence of With the Vice indulgence Chair, of Senior Congressman Vice Stella, ganito Congressman na po, kasi- Paduano, you're recognized. So, 709 total. Magkano? May computation na ginawa si Vice Chair, Senior Vice Chair. Magkano ba talaga? Mr. Chair. Yes, proceed. Again, Mr. Chair, kung titingnan natin this investment, hindi lamang siya sa members' equity, mayroon din siyang portion para sa liabilities na nandyan sa investable fund po natin. So again, trial balance ang pinag-usapan, asset, liability, and equity. Now, Yes, pwede natin po puntahan yan mamaya, Mr. Chair. Hindi po natin po pwede siya ganyanin, Kasi, Mr. Chair. Mr. Chair, kanina may pahayag si Mr. Ledesma na good news, wala na tayong utang. Yan ang sinabi ni Mr. Ledesma. Wala na tayong utang sa hospitals. Tama po? Sinabi ninyo kanina. So, pero pwede nating balikan, Mr. Chair. With the indulgence of Senior Vice Chair. Hindi kasi, sana ilahad nyo na lahat. Kasi in fact, kulang pa yan eh. Ako kanina, kunwari, yung supposedly 2023 nyo, di ba? Yung subsidy, that is 80 billion, di ba? You only collected 58, di ba? O, di may 22 pa kayo? Magkano yung collection nyo? 50. 50. O, di may 30 pa kayo na kukolektahin sa DBM. O, sinaba nyo ba yan sa excess? Mr. Chair. Wala pa. Mr. Chair. Ganito siya, Mr. Chair. Even though na hindi natin nakokolekta itong premium from the national government, even year 2024, kasama na po siya as part of our surplus or excess fund, Mr. Chair, calculation. Because we are adopting the accrual method, Mr. Chair. So in other words, regardless man kung papasok yung cash in CE, yan ay treated na siya na premium income of the corporation. So pag close natin ang libro, Mr. Chair, papasok siya sa ating surplus. That's the Mr. reason Chair, why. Ibang accounting ang ginagawa natin, yung availability lang. Hindi po to accrual or cash basis. Kung ano lang ang available na resources. So tama ako, I Mr. agree with Chairman. Kong Karaps. Mr. Chairman, in fact, may ano pa, 24 pa kayo, di ba? 22.4 billion na collectible from the DBM. Tama? Oh, 22.4 billion. Because the only actual release is only 40 billion, di ba? Mr. Chair. Oh, may I? yes. So, tapusin mo na. 30 saka 22. B. O, anong totoo doon? Okay. Kung pag-usapan natin yung 2024, again, ang allocation from the syntax ay 40 billion. And PCSO and PAGCOR ay 21. So, 61 lahat. Now, hindi natin treat siya as income, ito yung PCSO and PAGCOR. So, tanggalin natin, 40 na lang. Sa 40 ito, again, regardless man kung na-receive namin ang pera o hindi, ay kasama siya sa kwenta ng income and papasok siya sa surplus or excess fund natin, whatever the difference between the income and expense. Now, sa 40 ito,
ang na-release ng DBM sa atin ay